Amen. Hallelujah. It's August. Amen? Kung sa iba, sa makamundong term, ang August ay ghost month, no? But tayo mga mananampalataya ng Diyos, ang August sa atin ay glorious month. Amen? Growth in Christ month. Amen ba yun? So, we are walking in August with open doors, with growing faith, with bold obedience. God already knows what's ahead. Alam na ng Diyos kung ano yung mangyayari sa hinaharap. That's why He says, ano sabi ng Panginoon sa Isaiah 41 verse 10, "Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you." Hindi po sinabi ng Panginoon na madali ang bagong simula, pero may pangakong dala. Hindi mo ito lalakarang mag-isa. Amen? Hindi ka mag-isa. August is not just another month on the calendar, but, sabi niyo po, but, it's a launching pad for your growth. It's a reminder that God's timing open doors no man can shut. Amen? It's an invitation to walk in bold obedience kahit may kaba. Because where God leads, He provides, protects, and empowers. Amen? So if you're walking into a new place, a new role, a new opportunity, or a new month, take a deep breath. Pwede ba natin gawin yun? Hinga nga tayo. Take a deep breath. You're exactly where God wants you to be. So God's got your back. Yan, amen. Kasama natin ang Panginoon ngayong month of August. Amen. Hallelujah. Patuloy po natin sambahin ang Panginoon. Tayo na po tayo at sama-sama natin papurihan ang ating Diyos. Woo! Pop, 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 parara. Pop, 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 parara. Pop, 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 parara. Pop, 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 parara. Pop, 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 pop,
ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang parang. 'Cause Jesus, you are more than sisigaw. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang parang. 'Cause Jesus, you are more than Jesus, you are more than Hallelujah. Worship doesn't change God, it changes us. Hallelujah. Worship is not just emotional, it is transformational. Hallelujah. Kay ganda sa paningin, ang lahat ng ito'y di maparisan. Ang iyong pag-ibig na tunay at wakas, kailanman ay di magwawakas. Kabiguan ko'y pinalitan ng ligayang minimithi. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong dalisay, sa krus iyo pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Walang katulad mo, wala nang ihigit sa'yo sa kagandahan ng dakilang pag-ibig mo. Na tunay at wagas, kailanman ay di magwawakas. Kabiguan ko'y pinalitan ng ligayang minimithi. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Ang ibig mong dalisay, sa krus iyo pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Ang aking awit, dalisay, pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Ikaw ang aking awit,
maging perfect ang puso bago tayo lumapit sa Diyos. In fact, invite us as we are. Pagod, lito, nasasaktan, walang gana. At ang pangako niya, come to me and I will give you rest. Worship is where you lay down your burdens and receive God's peace. Doon sa presensya niya, nare-refresh tayo. Nagkakaroon ng lakas ang kaluluwang halos wala nang mailuha. We are reminded of who He is and who we are in Him. Sa bawat kanta, sa bawat luha, sa bawat panalangin, God is at work. In your weakness, He shows His strength. In your emptiness, He pours His fullness. In your surrender, He empowers. Kaya kapatid, tayo lumapit sa Panginoon. Siya'y matapat. Ang ating Diyos ay mabuti. Walang hangganan, walang hangganan. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Aking kasalanan
Maraming salamat sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Lord, we surrender everything to you. Ikaw na ang bahala sa mga anak mong naririto. Ikaw na ang bahala sa mga anak mong pagod. May mga karamdaman. Lord, ang aming gagawin ay patuloy na magtitiwala at mananalig sa iyo. Okay, sarap mong papurihan. Okay, sarap mong mahalin. Sa iyong yakap, hindi na kami bibitaw. Dahil sa iyong mga bisig, meron kapayapaan, may kagalakan, may pag-asa, at may kaligtasan. Kaya naman sa umagang ito, ikaw na pong bahala. Ikaw na, Diyos na may kontrol ng lahat. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang month of August. Sa aming mga anak mo, hindi to ghost month. This month is a blessing for us. You will open new doors, new opportunity, new beginnings. Thank you, Jesus. We worship you and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Makakaupo na po tayo lahat. Amen. Yan. So, dako na po tayo sa ating pong tithes and offering. Sa ating pong pagsasama-sama, yan, ngayong pong araw na to, sana po maalala natin yung mahalagang prinsipyo or principles po ng ating pong pagbibigay na patuloy pong itinuturo sa atin ng Panginoon. Yan. Kahit po nung lumang tipan pa lang, tinuturuan na tayo ng Panginoon ng ating pong tamang pagbibigay, na ating pong ikapu at handog para sa Kanya. So, alam naman po natin yung Malakias 3:10, di ba? Sabi po doon, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain ng kanya, sa aking bahay. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, sabi ng Panginoon. So, yung ikapu po, o kaya po, or yung tithe po, ang pagbibigay po ng ikasampung bahagi na ating pong tinatanggap. Hindi lamang po ito utos, kundi ito po ay pagpapakita ng ating pong pananampalataya at pagsunod sa ating pong Panginoon. Yan. So, minsan nasusubok po tayo, di ba? Pero ang Panginoon po, patuloy tayong nire-remind ng kahalagahan po ng ating pagbibigay sa ating pong Panginoon. Sabi po sa Levitico 27 verse 13, sinasabi po dito, ang ikasampung bahagi ng ani sa lupa ay para sa Panginoon. So maliwanag po, no, kahit sa lumang tipan, ay patuloy pa rin tinuturo ng Panginoon yung kahalagahan ng ating pong pagbibigay ng ating pong tithes and offering. Maging din po si Abraham, sabi po dito, bago pa ipatupad ang kautusan, ay nagbigay kay Melchizedek ng kanyang ikapu. Yan. Patunay na ang pagbibigay ay bungas ng relasyon sa Diyos, hindi lamang obligasyon. So yung patuloy po nating pagbibigay sa Panginoon, nagpapatunay din po ito na meron tayong, alam natin at nauunawaan natin, na meron tayong relasyon, malalim na relasyon sa ating pong Panginoon. Yan. So, yung mga handog po natin ay higit pa sa ikapu, ito'y kusang loob na pagbibigay na galing sa pusong nagpapasalamat at patuloy na sumasamba sa ating Panginoon. So, wag po tayong panghinaan ng loob kung meron man tayong mga hindi na-expect na circumstances sa buhay natin. Patuloy pa rin tayo magtiwala sa ating Panginoon at ibigay ko ano yung nararapat para sa Kanya. Kasi sabi niya rin po yon sa Deuteronomy, di ba po, na meron pong blessing yung ating pong obedience sa ating pong Panginoon. Kaya yung ating pong ikaputhandog, meron po tayo diyang sobre sa likod. Yung red po ay para po sa offering, yung tithes po ay yung blue po ay para po sa ating pong tithes. At eto naman po yung maliit na basket, para dito naman po natin ilalagay yung ating pong mga ikaputhandog para po sa Panginoon. Yan. Kaya mga kapatid, magbigay po tayo hindi lamang dahil ito'y utos ng Panginoon, kundi dahil tayo'y nagpapasalamat at nagtitiwala sa Diyos na siyang nagkakaloob ng lahat ng ating mga pangangailangan. Amen po? Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, salamat po. Dahil hindi lamang po linggo-linggo, kundi araw-araw patuloy mo kaming nire-remind ng kahalagahan ng pagbibigay
amin pong ikaput handog para sa iyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na there is a blessing in obedience, Panginoon. Kaya alam po namin, Panginoon, na sa lahat po ng aming mga pangangailangan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Na ikaw po ang siyang patuloy na sasama at magpo-provide para po sa amin, Panginoon. Kaya tanggapin mo, Panginoon, anuman po ang aming handog ngayong umagang ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. At wala pong ibang maitaas kundi ikaw lamang. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayo magbigay. Magsitayo po tayong lahat. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Kolosas, Kapitulo 4, talata 2 hanggang 6. Maging matiyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maiparangal ang Kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. Ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at pahalagaan ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa sino mang nagtatanong. Maaari na po tayong umupo. Okay, magandang umaga po sa ating pong lahat. Good morning po. Natutuwa lang po ako sa goodness ni Lord, no? Kasi ang kabutihan po ng Diyos ay bumilang tayo ng 365 days sa loob ng isang taon. At nagko-consume na po tayo ng 212 days. And on the 212 days, God is very constant, faithful. And He is so good to us. Amen ba? Hindi siya nagkulang. Araw-araw niya tayong binubuhay. Araw-araw niya tayong pinakakain. Araw-araw niya tayong binabantayan. At sa panahon ng mga problema natin, araw-araw din niya tayong ginagabayan. Napakabuti talaga ng Diyos. At sa loob ng 365 days, meron na lamang po tayong 153 days bago mag-December 31. Ngayon, out of 365 days, alam naman natin na we have 52 Sundays. And nagpapasalamat tayo kasi nalampasan natin ang January hanggang July. Palakpakan naman natin si Lord. At ngayon nga po ay month of August na. Ito po, ikawalong buwan. Pumapasok na po tayo sa month of August. And out of 52 Sundays, nakakonsume na po tayo ng 30 Sundays. And meron na lang tayong natitirang 22 Sundays. Sana po yung 22 Sundays na yon ay maibigay na natin kay Lord. Po. Kasi 52 Sunday lang naman yung kanya, 365 days yung para sa atin. Hindi ko alam kung sa atin pong mga personal na pagtanggap sa mga paulit-ulit at paulit-ulit na parang nakakarindi na o nakakainis na palagi na lang na naririnig natin ang sermon ni nanay o kaya ni tatay. Sa mga paulit-ulit na mga dahilan dahil hindi naman tayo natututo. Di ba? Si nanay at si tatay, napakatyaga na magsabi na ito ang gawin mo anak, sinabi ko na sa iyo anak, hanggang ngayon hindi mo ako pinapakinggan. Ito naman si anak, tayo namang mga anak, naiirita tayo sa kanilang paulit-ulit at nakakabinging sermon araw-araw. Di ba? So meron tayong ganyang attitude pagharap natin sa mga gawain natin dito sa daigdig na ito o dito sa mundong ito. Pero pagdating sa Diyos, mula nung magsimula po tayo dito, way back March 2022, kung hindi ako nagkakamali, kasi papunta na tayo ng 3 years, ang paulit-ulit kong binabanggit sa inyo na lagi kong tagubilin, sukup sa biyaya ng Diyos, gawin nating malago ang ating buhay panalangin. Natatandaan nyo ha?
buhay pagsamba. No? Yan ang paulit-ulit ko pangungulit eh. Mga anak, palakasin ninyo inyong buhay panalangin, buhay pagsamba, buhay pagbabasa ng Biblia, no? Buhay pakikibahagi ng salita ng Diyos, at yung ating buhay patotoo sa harap ng ating Panginoon at sa ating kapwa. Yan ang paulit-ulit ko namang tagubilin sa ating lahat, no? Ngayon, ito pong huling aklat ng sinulat ni Pablo sa iglesia sa Colosas, meron din po siyang huling mga tagubilin. At ito po yung ating pag-uusapan ngayon, ang huling tagubilin, no? Na mahalagang dapat po nating tandaan, instructions to remember, no? Meron po talaga tayong dapat tandaan eh. Halimbawa, ano-ano ba ang mga tagubilin sa iyo na iyong natatandaan at tumatak sa puso at hanggang ngayon ay ipinamumuhay mo pa rin. Meron po ba kayo mga anak na natatandaan na paulit-ulit naming itinuturo pero tumatak na sa isip at saka sa puso? Alam po ninyo sa Japan, kaya pala yung bansang Japan ay napakalinis. Pinakita sa isang documentaries na yung mga bata, habang sila'y lumalaki, tinuturuan na silang maglinis sa kanilang bahay. Tinuturuan na silang mamulot ng kahit anumang marumi sa kalsada. Hanggang lumaki sila, yun na yung kanilang ipinamuhay. Kaya hindi na sila komportable kapag may nakikita silang anumang bagay na basura sa kalsada. Automatic yun, kanilang pupulutin. Hindi na sila masaya kapag nakakakita sila ng mga nakasulat sa dingding na hindi nila inaalis. Kasi sanay silang makitang ito po ay malinis. So, ang ibig sabihin, may mga katuruan sa bansang Hapon na natutunan nila na hanggang sa kanilang paglaki ay naging tatak na sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi yun na yun eh, hanggang sa pagtanda mo eh. At kung ano yung iyong pinagkatandaan, yun na yung ipamamana mo sa mga sumusunod sa iyong mga henerasyon. Tama po ba? So halimbawa, yung paggalang, napapansin niyo po ba na ang mga bata pa ngayon ay nasa panahon pa rin ng paggalang? Na paulit-ulit, nakakainis at nakakairitang palaging sinasabi ng mga matatanda sa atin, na kapag ka matanda, magmamano ka, mangungupo ka? Naroon pa kaya? Pagdating po sa pag-aaral, yung sinasabing anak, mag-aral kang mabuti. Anak, mahalaga ang edukasyon. No? Nasa panahon pa kaya ang mga bata ngayon na yung pag-aaral ay talagang nasa sa puso? Yung pakakinig sa mga guro at yung kanila pong ginagawa sa kanilang pag-araw-araw na buhay. Higit sa lahat, yung pagkakaroon ng takot sa Diyos. Kapansin-pansin po na hindi na po ganon kalalim. Hindi na po ganoon nasa puso nila yung pagmamahal nila sa Diyos. Alam po ninyo, ito yung panahon na dapat nyong mahalin ang Diyos. Ang ganda nung awit kanina, yakap ng Diyos, ayaw ko nang bumitaw. Alam niyo yun? Yung yakap ng Diyos, ayaw mo nang bitawan. Sa iyong pag-iisa, siya ay bumaba mula sa langit para iparamdam lang sa iyo at sa akin na hindi ako nag-iisa. Pambihirang pag-ibig yan. Hindi mo ba nadadama araw-araw? Pambihirang pagbabantay ng Diyos sa iyo ang mga bagay na ito. Ang pagsubok ay laging naandyan. Nagkakataon naman na bakit ganun ang pagsubok? Tuwing araw na meron para kay Lord, saka naman naroroon ang problema ay dumarating. So, ang ibig sabihin, lagi pong may labanang espiritual na dapat iyong pagwagian. No? May mga kapatiran tayo ngayon, maaaring sila nakikinig ngayon online, pero meron silang mga anak na may sakit. No? At ngayon, sa kasalukuyan, yung aking apo, nasa ospital, dinala sa ospital. No? Dahil meron din siyang sakit. Kaya wala yung aking may bahay at wala yung aking isang anak na nag-nurse, sinamahan sa ospital yung aking isang apo. So, ibig sabihin, ito ay isang bagay na paulit-ulit na hindi mo alam kung ano ang pwedeng mangyari
bukas at sa darating na araw. Tama po ba? Kaya naman, ang lagi din pong paulit-ulit na tagubilis sa inyo, sa lalong madaming problema, sa lalong madaming parang dumarating na pagsubok, sa lalong dapat tayo maglalapit sa Diyos. Bakit? Wala ka din namang pamimilian. Sa Kanya ka rin hihingi ng tulong. Amen? Sa Kanya ka rin hihingi ng lakas. Siya pa rin ang magpapadala ng mga instrumentong doktor, gamot, pwedeng gamitin pagdating sa pananalapi para matugunan ang iyong mga pangangailangan. Bakit kinakailangan? Nasa mga panahon na ikaw ay nasa gitna ng problema, isasangkot mo, idadamay mo ang gawain mo pagdating sa ating pong Panginoon. Tandaan ninyo, hindi maging madamot ang Diyos sa inyo araw-araw. Pero ang nakakalungkot, sobrang damot natin sa Diyos sa maraming pagkakataon. Hindi natin nasusuklian yung Kanyang mabuting ginagawa sa atin. Mga kapatid, sobrang mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Huwag na po nating saktan siya. Paligayahan natin siya araw-araw. Kaya si Apostol Pablo sa Iglesia Colosas, meron siyang mga itinagubilin at mga pangunahing turo sa huling pagkakasulat niya. Ito ang nakita niyang mahalaga na dapat tandaan ng mga taga-Colosas, mga Kristiyano sa Colosas, at palagay ko dapat ding tandaan po natin. Ito po yung mga main teachings niya. Una, yung perseverance and prayer, o pagiging matyaga sa pananalangin. Sabi sa Colosas 4:2, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Be devoted to prayer, keeping alert in it with thanksgiving. No? Bakit po yun ang tagubilin? Kasi ang pananalangin po, unang-una, komunikasyon sa Diyos. Tama? Pangalawa, ang pananalangin po ay pagsasabi sa Diyos, Panginoon, lagi kitang kailangan. So, kaya merong pananalangin bago matulog, pagpapasalamat sa buong maghapon, may pananalangin pagkagising, pagpapasalamat sa panibagong buhay. Tama po ba? May pananalangin sa gabay, pag meron tayong pupuntahan sa maghapon. May pananalangin sa harap ng pagkain, kapag dumating ang araw ng pagkain. At meron pong pananalangin sa karunungan, kapag meron tayong kinakaharap sa anumang lakad o ating ginagawa sa araw na ito. Tama po ba? Pero may mga pagkakataon, hindi na natin ito napapansin. Hindi na natin ginagawa ito sa ating pang-araw-araw na buhay kasi ang tingin mo sa iyong sarili, ang tingin ko sa aking sarili, kaya ko na. Malakas naman ako ngayon eh. Ano pa bang kakailanganin ko? Kaya ko naman. May malinaw naman akong mata. Lumalakad naman ang aking mga paa. Masigla naman ang aking buong katawan. Kaya hindi ko na kailangan ang tulong ni Lord. Mali. Ang pagstigil po natin sa pananalangin at ang hindi nating pagiging matyaga sa pananalangin ay katumbas po ito ng pagiging mayabang. Magiging mapagmalaki sa harapan ng Diyos. Alam niyo po ba, sabi po nung ibang mga lifesaver, yung mga sumasagip ng mga nalulunod, hindi sila sumasagip ng kumakaway, nagwawala itong nalulunod. Umaakto sila ng pagsagip kapag yung nalulunod wala ng lakas. At para bang gustong sabihin, hindi ko na kaya, kailangan ko na ng saklolo mula sa iyo, O Diyos. Tama? Ngayon, sasabihin ni Lord, ano, kaya mo pa? Okay. Ano, kaya mo pa? Okay. Ano, kaya mo pa? Okay. Kaya mo pa? Wala na. That's the time para ang Diyos ay kumilos sa buhay natin. Kaya madalas sa maraming pagkakataon, hindi natin maramdaman na parang ang layo-layo ng Diyos. Sa totoo lang, sinosolo mo kasi. Sa totoo lang, feeling mo, kaya mo, kaya mo, kaya mo.
Pero pagdating sa dulo, susurrender ka rin pala naman sa Diyos. Bakit kinakailangan pang umabot sa ganon? Hindi ba dapat sa umpisa pa lang, sa bawat araw ng problema natin, sinasabi na natin sa Diyos, Panginoon, kailangan kita. Kaya ano po sabi dito? Maging masigasig sa patuloy na pananalangin ng may pag-iingat at pasasalamat. Tagubilin po yan. Tagubiling dapat tumatak dito sa puso. Tagubiling dapat mainuwaan ng isip na walang araw, walang pagkakataon, walang beses sa buhay mo na hindi ka mananalangin sa Diyos araw-araw. Isa pang bagay, kapag ikaw ay mapanalanginin, malayo ka sa tukso at sa kasalanan. Diba? Mahihiya ka kasi kaharap mo ang Diyos na iyong pinapanalanginan na banal, malinis. Pag ikaw ay mapanalanginin, ang lagi mong iniisip mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Tama? Yung mga bagay na kung saan maluluwalhati ang Panginoon. At ang pangalawa, pag ikaw ay mapanalanginin, lagi mong naiisip hindi lang ang iyong sarili, naiisip mo ang iba rin. Tama? Hindi naman puro ako. Maraming instances na ipapanalangin mo ang iyong mga anak, ang iyong mga mahal sa buhay, kahit ang iyong kaklase. May mga prayer request na dumarating sa buhay mo. Pag ikaw ay nanalangin, pagkagising, nadadamay sila. Alam niyo po ba yon? Alam niyo ba na mayroong isang kwento na 2:00 ng madaling araw siya ay nagising, meron siyang isang ipinanalangin. At yung araw na nananalangin siya, yun din pala yung araw na hino-hold up yung kanyang kaibigan. At yung pagkaka-hold up na yon, parang there is something na may nangyari doon sa hold-upper, yung kanyang baril ay hindi pumutok ng 3 beses na ikinatakot ng hold-upper at nagtatakbo. At nung magkakita yung magkaibigan, anong oras nangyari? 2:00 ng madaling araw. Alam mo kapatid, yun yung oras at araw na ipinapanalangin kita. Ganyan po kabisa ang panalangin. Kaya yung ating pong pag-aalala sa mga prayer natin sa isa't isa, nakakatulong na malaki ito sa atin. Ngayon, kung hindi ka mapanalanginin, wala ka ng panalangin sa iyong sarili, malabo pang maalala mo ang iba na iyong ipanalangin. Kaya ano sabi ng Kolosas, Kapitulo 3, talatang 4, Kapitulo 3, idalangin ninyo sa Diyos na bigyan pa kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. I need your prayer. You need my prayer. I need your prayer. We need our prayers to one another. Kailangan po ninyo ang bawat isa sa pananalangin. Kaya sabi ng tagubilin ni Apostol Pablo sa Iglesia Colosas, wag lang kayong manalangin. Ang tagubilin ko, manalangin din kayo para sa iba. No? Kailangan kayo ni Apostol Pablo. Kailangan ko kayo. Kailangan ko kayo ng inyong panalangin para maipangaral ko ang kanyang salita. Kaya sabi dito, ipanalangin din ang mga mangangaral ng salita ng Diyos na bigyan sila ng pagkakataon na maipangaral ito ng may kalinawan at lakas ng loob. Kala nyo ba ang inyong tatay pastor porque matagal nang nagpapastor? No? Porque marami nang inaral sa Biblia. Halimbawang ang Bibliang ito ay nabasa ko na ng ilang beses at nadaanan na ng aking pag-aaral, ay hindi ko na kayo kailangan? Hindi po. Ang takot, ang nervyos, palaging na kay tatay pastor. San man ako lugar pumunta, palagi akong merong kaba at laging dumadalangin, Panginoon, kayo ay magsalita para sa akin. No? Hindi po tayo pwedeng maging mapagmalaki sa ating Diyos.
At ngayon, kung ipinapanalangin ko ang aking sarili sa pang-araw-araw, at dahil sa panalangin ito, natututo akong manalangin para sa iba, ang isa pang tagubilin na mahalaga sa ating lahat, yung ating pakikitungo sa mga hindi mananampalataya. No, dealing with non-believers. Alam nyo kung bakit? Kasi kailangan din nila si Jesus Christ sa buhay nila. Kung ano ang mabuting nangyari sa'yo, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, kailangan din nilang maranasan ito. Kaya lalong napapamahal ka sa Diyos, lalong hindi nakakakilala pa ang iyong mahal sa buhay, lalo ka nakakaramdam ng lungkot. Tama po ba? Sumisimba kayo dito, may mga naiiwan kayong mga magulang o kaya mga kapatid na alam ninyo sa buhay nila, hindi nila pinapansin ang simbahan, hindi nila pinapansin ang salita ng Diyos, ikinalulungkot yan ang puso mo. Tama? Gugustuhin natin. Kaya nga ito, isa po sa amin pong pinoprogram at pinagpipray kay Lord, mabuksan yung gawain sa Dasmariñas, Cavite. Doon sa lugar na kung saan ang daming kamag-anak ng inyong Tita Ellen. Naroon lahat yung mga pinsan ng aking mga anak, yung kapatid ng aking may bahay, halos isang ganito na sila karami kapag tinipon. Mga lugar na kung saan hindi nila nagiging kagawian ang dumako sa mga simba-simbahan. Kaya naman nabubuhay sila sa kung ano ang meron sa mundo. Ngayon, habang tayo ay nagiging mabuti dito, sa tuwing kami ay dumadalaw sa lugar na yon, nagkakaroon ako ng puso. Panginoon, ibigay mo yung tamang panahon. Palaguin mo ang aming pananalapi. Palakasin mo ang amin pong kakayahan para magkaroon kami ng pag-abot sa kanila. No? Yun po yung sabi, pakikitungo, Colossus 4:3-4, idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataong maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. Ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat. Kaya sabi dito, maging matalino sa pakikitungo, saan? Sa mga hindi mananampalataya at samantalahin ang lahat ng pagkakataon na maibahagi ang pananampalataya. Okay? At ang panghuli at pang-apat na tagubilin, pagiging makadiyos sa pananalita. Kahit po ang panlabas na anyo natin ay maganda. Halimbawa, katulad ko, nakapolo na ganito, meron pa nga akong kwintas, na sa tingin ninyo mukhang yayamanin si pastor. Di ba? Nakasinturon akong maayos, nakapantalong maayos, nakapantalon na maayos. It looks, ang gwapo na ni pastor, ang bait pa ni pastor, napaka-ginoo pa ni pastor, at talagang kahanga-hanga ang ating pastor na ito. Bigla niyo akong ginulat, nagmura ako. Tama? Bigla akong nadupilas, nagmura ako. Bigla akong nagsalita ng hindi maganda sa pandinig ninyo. Tanggal ang lahat ng kagwapuhan ko. Tama? Tanggal! Tabi lahat ang sinasabi ninyo, ang inyong tatay pastor ay napakamaginoo. Yan po ang isang tagubilin sa atin, ang pagiging makadiyos pagdating sa pananalita. Tingnan ninyo, ang isang pangit na patotoo, galing ka sa simbahan, pag uwi mo ng bahay, nagbabalitaktakan kayo. Pangit, di po ba? Hindi, nawawala yung respeto, nawawala yung pagiging sagrado at espiritual na pamumuhay kapag po ang naapektuhan na yung ating mga bibig. Pero pag ang bibig na ito, kahit sa isang simpleng pananamit at simpleng pamumuhay, pero pag ang bibig na ito ay punong-puno ng talino, punong-puno ng karunungan,
punong-puno ng kapakinabangang payo, maniwala po kayo, hindi po mahirap na sila'y maniwala sa inyo. Amin po ba yan? Kaya sabi dito sa Colossus 4:5-6, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong panalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao so that you may know how you ought to answer each person. Kinakailangan alam po nating bumalik kapag meron pong mga salitang dapat lumabas sa ating bibig. Kaya si Apostol Pablo sa iglesia sa Efeso, Kapitulo 4, talatang 29, yun din ang sinasabi, kapag kayo ay magsasalita kayo ng mga bagay na magiging kapakinabangan ng mga taong nakakarinig sa inyo. Di ba? Pansinin niyo po ang mga salitang lumalabas sa bibig natin ngayon. Hindi ba't malayo na sa dati? Amen? Malayo na sa mga bibig na nagchichismis, sa mga bibig na nagmumura, sa mga bibig na nalalait, sa mga bibig na nambubuli, sa mga bibig na nakakasakit ng kapwa. Di ba malayo na ngayon? Kasi ang mga lumalabas na sa bibig natin ay nakakapagbigay ng kagaanan sa mga nakakarinig. Amen po ba yan? So ano po yung mga practical application? First, maintaining prayer. No? Sabi dito, set aside time for prayer and keep it open at all times, even in times of testing and doubt. No? Pagpapanatili ng pananalangin, maglaan ng oras para sa panalangin at panatilihin itong bukas sa lahat ng oras kahit sa mga panahon ng pagsubok at pagdududa. Kaya sa dami po ng naghingi sa akin ng payo na malayo na sa Lord, lagi kong sinabi, lalo kayong maglumapit sa Panginoon. Huwag kayong lumayo, lalo kayong maglumapit. Bagkos maraming pagsubok, bagkos maraming problema, lalo nyong dapat ilapit ang inyong paglilingkod at pananampalataya sa Panginoon. Pangalawa po, praying for the spread of the gospel. No, pray for preachers and Christians to have opportunities to preach the gospel to those who have not yet known Christ. No, pagdarasal para sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Ipanalangin po natin ang mga mangangaral, katulad po ng inyong tatay pastor, katulad po ninyong mga naglilingkod sa Panginoon, at mga Kristiyano na magkaroon ng pagkakataong maipangaral ang ebanghelyo sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. Ang aking pagiging pastor ay gagamitin ko para makakilala sila kay Lord. Ang kanilang pagiging musician, ang mga awiting kanilang inaawit, ang paraan ng kanilang pagtugtog ay gagamitin po ng yada ng worship para marami ang makakilala at ma-spread out ang ebanghelyo. Ano man ang mga ginagawa ninyo ngayon, nag-aaral ka ba? Gamitin mo yung pag-aaral na yon para ang ebanghelyo ay lumaganap. Nasa opisina ka ba? May trabaho ka ba? Gamitin nyo ang bawat trabaho ninyo para marami ang makakilala sa Panginoon. No? Meron nga po diyang karinderya. Naglagay sila ng isang lagayan ng mga babasahin na espiritual. No? Merong karinderya. Pagkatapos may nakalagay ng mga talata. Nagiging instrumento ng Diyos para mapansin nila na merong Diyos na dapat nilang kilalanin. Hindi ka man makapagsalita, pero may mga sulat, may mga nagbibigay ng mga pagbinasa ay nagpapaalala sa kanila. May mga babasahin na pwede nilang basahin. Okay? At ang pangatlo po ay be wise in dealing with others o pagiging matalino sa pakikitungo. Napaka-importante po nito. Lalo sa panahon pong ito, hindi lahat ng pakikitunguhan po ninyo ay tama. Kailangan nyo po ng talino. Sobrang daming scammers ngayon.
Sobrang dami ng mga taong akala mo ay mababait, pero hindi pala. Meron silang pangit na balak sa bawat isa sa atin. Kaya sabi dito, be sensitive to those who are not yet believers and take advantage of opportunities to share the love and grace of God. Kailangan po nila tayo, kailangan po nila ang pagkakataong may bahagi natin ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. At ito nga ang panghuli natin, showing God's grace in speech. Yun ang sabi dito. No? Pagpapakita ng biyaya sa pananalita. Ayan. Gamitin ang mga salitang may biyaya at nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa lahat ng oras upang may pakilala si Kristo sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Meron tayong panunuorin, siguro 3 beses kasi maikli lang. Ito po ay may kinalaman dito. Ewan ko, habang kayo'y nakaupo, baka pwedeng magkaroon kayo ng imahinasyon ng kagalakan. Tingnan ko nga, kung inyo po itong ikagagalak, pwede pakiot ng konti yung ilaw natin. Sa panak. Last na lang, anak. Paki-open na. Anong inyong nararamdaman? Nangangarap ba kayo na isang araw, isa ka doon? Amen. Ganon pala kaganda pagkakasama ka sa grupo ng mga batalyon at libu-libong mga mananampalatayang nakarating sa kaharian ng Diyos. Kaya kahit po anong gusto nyong sabihin, may katuwiran man kayo sa inyong sarili, na pwede naman kayo sa bahay lang, may katuwiran kayo na may trabaho ako, naiintindihan po namin, nagkakaintindihan po tayo. Pero alam po ninyo, iba pa rin yung sa araw-araw ninyong pamumuhay, nagiging sobrang lapit ninyo sa Panginoon. Na isang araw, pag tayo po ay kinuha ng Diyos, sana Lord, kasama ako doon sa umaawit. Wala nang dalamhati, wala nang gutom, wala nang pighati, kundi araw at gabi nagpupuri sa ating Panginoon. 4 na tagubilin, pananalangin walang patid, pananalangin sa iba. Ano yung pangatlo natin? Pag-alaala sa mga hindi mananampalataya at sa biyaya ng Diyos, pagsasalita ng tama. Sa pagkakataong ito, isa sa ating pong alalahanin na nagpapamahal sa atin ay ang banal na hapunan. So tawagin ko po ang tagapangasiwa ng banal na hapunan. Okay, ito po ay si Mami Mimi at saka po si Ate Joy. Habang ang Yada Worship po ay nagbibigay po ng mga awitin sa atin po, sa bawat isa. Okay. So, ang banal na hapunan po ay napakahalaga sa atin. Ito rin po yung dapat tumatak sa isip at sa puso natin na meron po tayong Diyos na nagsakripisyo para sa atin. Sa persona ng ating Panginoong Hesukristo, pinakilala niya kung sino ang ating Diyos, Ama, na lumikha ng langit at lupa. Pinakilala niya yung ating Diyos na umibig sa atin ng gayon na lamang, na kayang magsakripisyo at kayang magmahal sa atin. Sa pamagitan ng tinapay na simbolo ng kanyang katawan, na nabayubay sa krus, sa saro o inumin na sumisimbolo ng kanyang dugo,
Mga kapatid, ito po ay palaging makapagpalakas nawa sa atin at makapagbigay sa atin ng inspirasyon para lalo po tayong tumatag. Amen. tumayong lahat. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapiro sa iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Sabay-sabay po natin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Sabay po natin inumin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Bakit hindi natin damahin ang bawat yakap ng ating Diyos sa bawat araw? Kung hindi nyo na nararamdaman ang yakap ng Diyos, may malaking suliranin ka sa iyong buhay. Pero ang yakap ng Diyos na lagi mong nararamdaman sa araw-araw, ang ibig sabihin, sobrang lapit mo sa Diyos. Kasi kahit ang dami mong problema, kahit ang daming pagsubok sa buhay, ramdam mo hindi ka iniiwan ng Diyos. Sa kanyang pagkakayakap sa iyo, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Awitin po natin ang awiting ito, sabay-sabay, damahin natin bawat letra, at ang Diyos ang patuloy na mangusap sa atin sa mga oras na ito. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Awit po tayo sabay-sabay. Ako'y nagkalaw ako. Amen. At pinili mo kahit sa madilim mong daan. Tinawag ang aking pangalan, inangkin ang kasalanan mo. Lord, grabe ka talaga. Kahit di kailangan Sabay-sabay tayo. sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw.
pagmamahal. Salamat sa tuloy-tuloy mong pag-iingat, pagbibigay ng buhay sa amin sa pang-araw-araw na kailangan namin. Sa gitna ng pagsubok na andyan ka. At kapag hindi na namin kaya, kayo ang gumagawa ng paraan para sa amin. Walang dahilan para kami ay lumayo pa ng lumayo sa iyo, kundi kami ay palaging nag-iisip paano namin ikaw mabibigyan ng kagalakan, katuwaan sa iyong puso. At isa na ito sa aming ginagawa, ang magsama-sama kami sa araw na iyong itinakda, sa oras na itinakda mo, sa bawat linggo na dumarating sa buhay namin, katumbas ng araw-araw mong pagbibigay ng buhay. Kaya naman, pag-araw po ng linggo, lahat ng iyong ginawa sa loob ng isang linggo ay aming tinitipon sa pasasalamat, sa pagpupuri at pagtataas ng iyong pangalan. Ngayon po ang buwan ng Agosto, muli naming lalampasan ang buong buwan na to sa tulong at biyaya mo, Panginoon. Sa lahat po ng may kaarawan sa buwan ng Agosto, na mga kapatiran po namin online man o naririto, idinadalangin po namin una ang pasasalamat sa dagdag na taong darating sa kanilang mga buhay. Pangalawa ay ang kanilang pong mga kalusugan sa araw-araw. Pangatlo po ay ang kanilang mga pangarap na matutupad sa tulong at biyaya po ninyo, Panginoon. Pang-apat ay ang kanilang paglagong espiritual. Sa bansang amin po kinabibilangan mula Pangulo hanggang sa amin po mga mayor, barangay, captain na mga nangangasiwa sa amin. Kasama na po ang mga hindi pa pagkakasundo na dapat isaayos sa Kongreso, sa Senado, sa lahat ng mga sangay ng gobyerno para sa kabubuti ng bansang Pilipinas. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Dalangin po namin na kahit po kami maliit lang na grupo, ay magbigay kami ng malaking impact sa community ito na marami pa po ang makakilala sa iyo. Saan mang mga lugar, saan mang mga bahay-bahay na kami po ay naroroon, maging ilaw at asin po kami. Mga kapatiran po namin hindi po nagkaroon ng pagkakataong makasama namin, ingatan niyo po at gabayan niyo po sila. May kanya-kanya po silang dahilan, may kanya-kanya po silang mga pinagdadaanan na alam ko na walang ibang lulutas at tutulong sa kanila kundi ikaw din. At sa amin naman na pinalad na magkasama-sama ngayon, dalangin kong muli mo kami ibalik sa linggong darating, sa darating pang linggo, sa mga susunod pang linggo, hanggang sumapit po ang pinakahuling linggo ng taong 2025. Dalangin kong hindi lang kami, kundi marami pa ang magkasama-samang tulad po namin. Hanggang sumapit po ang ikatatlong selebrasyon ng anniversary hindi man nangyari nung nakaraan, pero meron kayong nakatakdang mas mabuti para sa amin. Kaya naman sa Diyos Ama na napakabuti sa lahat at napakamapagmahal, sa iyong anak na si Jesucristo ang kinikilala namin, Panginoon, sa inyong tagapagligtas, sa banal na Espiritu na siyang tatakot katibayan ng aming kaligtasan, ang siya nawang maghari, ang manguna sa amin mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen.